Hi guys, share ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit kong gamot nung bumalik tong herpes or cold sore dito sa labi ko. At talagang lagi siya dyan. Nandyan siya sa gitna at saka dito sa baba. Ngayon, meron na siya dito isa. So, disregard nyo na lang yung discoloration ng lips ko. Kasi nga, hindi ko siya makuskus ngayon, hindi ko siya malinis, kasi meron siyang cold sore. Nakakahawa din po yan. Kaya hindi ko madala siya hawakan kasi baka kumalat yung mga butlig-butlig na merong tubig. Yan. Ganun yung itsura niyan. So, namamaga siya ngayon. Third day na yan. Third day na. Pero, kung hindi ko yan naagapan, nung gamot na natuklasan ko, year 2022, nung nagkaroon ulit ako nito, siguro, medyo pagang-paga pa yan. So, ano experience dito? Year 2015, nagkaroon ako nito, guys. Dito. Unang trabaho ko yon. So, medyo kagagraduate lang natin, tas di natin alam kung ano mangyayari sa atin sa work. So, medyo yung stress, hindi ko, parang na-overwhelm, ganon. So, ayun, napagod ka, na-stress ka, nadudulot kasi yon para lumabas to. Itong mga herpes na tinatawag. Noong year 2022 ng December, parang humina yung immune system ko kasi nagkasakit naman ako noong time na yun. Which is, totoo, nagkasakit talaga ako. 2 to 3 weeks din bago ako gumaling. Nandyan din yung mga, ano ba tawag doon? UTI, ganyan. Yung sobra yung infection, something like that. Then ngayon yung 2015. Lumabas to kasi meron akong pinagawa at the same time puyat, ganun, puyat-puyatan tayo dahil outing doon, ganyan, so mahina tayo today. Ngayon, hindi siya dahil sa malansang pagkain or anything, pero lumalabas talaga siya based sa pag-aaral kina Dr. Willie Ong. Maririnig nyo din na talagang may mga pinanggagalingan at bumabalik anumang taon o araw na lalabas siya dahil sa kondisyon ng iyong katawan. So, ano yung gamot ko dito? Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ano yung unang makikita? May mga butlig-butlig na maliit na parang kapag parang pag kinagat mo, ganyan, masakit, makate, parang ganon. Tsaka wag nyo ring ikagat-kagatin yung labi nyo, yung pinakataas ng ngipin, tapos ilalagay nyo dito na parang, kinakati yung labi nyo sa baba. Minsan kasi may ganun bata, no? Kakagatin, tapos gaganunin yung labi. Something ganon. Wag nating gawin. Number 2, wag tayong manghiram ng mga lipstick. Yan. At pagka alam mo na may ganito ka na, talagang never ka magpapahiram ng mga anything na nilalagay mo dyan sa bibig mo. Kasi totoo, nakakahawa siya. Ito nga lang meron na. Tapos dito lumipat na. Paano na lang kapag hinawakan mo, tapos ipinahid mo pa sa ibang tao. O kaya, gumamit ka ng lipstick, tapos ipinahiram mo. So, possible, magkaroon din siya ng ganyan. So, ang gagawin po, based sa aking nababasa, tatapon mo na yung ginamit mong toothbrush, ihiwalay mo yung mga gagamitin mo na kutsara, tinidor, mga pinggan, mga baso, lalo na. Kasi nga po, baka magkas yun ng panghahawa doon sa iyong mga kasama. Isa pa, malinis, paghugas ng kamay, tsaka wag hawakan ng hawakan. Yung pinaka gamot ko dito ay ito, guys. Pero hindi tayo doktor. Kaya hindi ko po ina-advise. Kaya lang, sinashare ko lang. Baka kasi may ganito rin kayong karanasan at baka kasi makatulong. Pero maganda kung pupunta sa doktor at ipapatanong o ipapacheck up itong aking sasabihin. So, ito siya, guys. Ayan siya, guys. Oh. Ito yung ang nakalagay is oral paint. Oral paint na Dequadin. Hindi ko alam kung anong tamang salita, pero ito yan. Dequadin ang nakalagay. Hindi ko alam kung anong tamang bigkas, pero ito siya. Yan. Ang gagawin ko, 3 to 4 times a day yung reseta sa akin na ipapahid-pahid ko siya. 3
to 4 times a day. Tapos, ito yung cotton buds. Lalagay mo lang siya. Yan, halimbawa, ipapatuluin mo ng ganyan yung cotton buds, and then itatap mo lang siya. Tapos, ganun din dun sa part na yon. Better kung pag napansin mo na parang makate, tapos may isang butlig pa lang, gamutin mo na agad. Kasi nga po, kakalat. Kasi last time, hindi pa naman to ganito eh. Pero ngayon, dahil this one is 3rd day na, natutuyo na po siya. At yan yung nakagaling sa akin nung year 2022. Dati pinapabayaan ko lang. 2015 nagsugat talaga siya, kulay black. Tapos picturean pa ng ID, 'di ba? So medyo big deal. Ngayon buti na lang bakasyon, so hindi siya mahalata. Tapos masakit din kapag ka naka-face mask kasi nga pagang-paga yung labi mo. Ayan. Paga yan guys, para kang saan ba yun? Yung mga anime ba yun? Na malalaki yung labi. So, dito sa part na yan, tsaka ito. Mas paga po siya kahapon. Ngayon kasi natutuyo na siya. Pero hindi ko siya pwedeng mahigit ng ganyan, yung labi mo. O kaya mag-smile ka ng todo. Kasi masakit. Para siyang may sugat. At parang magiging sugat siya. Hintayin nyo lang na matanggal yung langib. Yung nasa top, yung pinakatuyong balat after nating magkasugat, yon medyo okay na yon. Gumagaling na siya. Meron po ako nakita dun sa video ni Dr. Willie Ong na pamahid din. Pero yung presyo niya nasa 1,000 plus yata. Ito, hindi ko na matandaan kasi year 2022 ko to sinimulan na mabili. Tapos, ma-expire pa lang siya ng year 2025. And paubos na siya. Pansin nyo, ginagamit ko kasi. Ayan o. Dito lang yan. Hanggang dito na lang siya sa part na to guys. Kasi ginagamit ko. Ayan. Dahil, totoo, na noong 2015, 2022, tsaka ngayon, ginagamit ko siya. So, yun lang guys. Pwede nyo itong share, itong video na to. Baka kasi mayroong matulungan din. Tapos, comment kayo dyan kung same experience tayo. Kasi minsan, sabi doon sa research, na nanggagaling din nga ito sa genes natin. Hindi ko sure, pero ayun, better na mag-consult sa doktor. Itong mga video na ginagawa namin is just sample at pag-share kung paano ko ginagamot yung sariling sugat dito sa bibig ko. So, yun lang guys. Thank you for watching.